But baby, Nitro and the Uncle Man Show. Hey. Matud nila aku diliangay nga mangun kanimong gugma matud nila. Come here. Nitro, come here. You're gonna wear the swimmer first. Let's get back here. Come on, come on. Dali, 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 dali. You have to change first. You've got to change first. Daddy! You've got to change first. Come on. Yeah, we will change your clothes. And look, mommy's over there. The braiding. Amo ngayon mga kuan. Baby Nitro. Tara. Ito po yung port nila. Port side ng Kalangaman Island. Dito yung mga sakayan dumadaong. Yan, maraming mga gamit, maraming nagkakamping. Overnight is 500 pesos daw. Yan. Yung doon is yung may karatula na yun, bawal mag swimming kasi malakas daw yung current. Baby Nitro, you're Bowser. You're inside the castle. Look. Wow, what's that? You're being trapped in the castle? Did they imprison you in there? Did they prison you in there? No. You're Bowser? Are you Bowser? I'll be a Bowser Bowser Puti. Putik. Oh. Here comes the giant, the titan. Boom, 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 boom. Oh. Oh! Fire! Hello everyone, please support my friend Bisdak UK Butcher. Siya po ay si Christopher Villacorta na nasa UK ngayon as OFW. Ito po yung Facebook page niya. At ito naman ang kanyang YouTube channel. At yung mga sineshare niya is yung mga experiences niya working in the UK. At the same time, mga advices if you are planning on going there. Like and subscribe po! Okay, ayun. Yan yung maghatid sundo sa amin sa Kalangaman. Maraming boat for hire, to and fro. Yan. Yun. This time, sige nga, i-try ko na kung kaya ko is iikutin ko yung buong isla. Tingnan ko kung hanggang saan yung abot ko from kilid to kilid. Hindi ako masyadong well versed dito sa Kalangaman, pero they say it is the Boracay of Leyte. Of course, hindi siya kasing ganda ng Boracay, no? Pero okay na rin. White sand, maganda yung hangin, masarap yung hangin, masarap yung environment. So we're going here, over here. Sabi nila, yung comment ng mga foreigner na iba is hindi naman siya talaga white sand na white sand, as in white na white talaga. It's because it's a mixture of volcanic and coral, kaya ganun. What are these pyramids for?
Cottage dun, oh. May cottage. Additional cottages. This is the west side of the island. Ito, dito naman yung mga coral reefs na pwedeng mag-snorkel, ganyan. Mag-discover ka sa ocean life. This is on this side. Yeah. Ayan. Kayong mga turista, wag na wag kayong patapon lang. Kasi yan yung laging ginagawa nyo. Pag tapos na kayo, tapon lang ang tapon. Kaya nasisira yung environment natin. Anyway, yung gusto kong i-share sa inyo is because yung nangyari pala doon sa natusok ng swordfish is because lumampas siya doon sa boundary. Doon sa area na sinasabing bawal mag-swimming. Kaya ang consequence is nag-snorkel siya sa may east side, tapos papunta further pa doon sa may boundary. Kaya yung nangyari, nagpunta na siya sa malalim at kung saan marami na yung mga isda talaga kasi naaingganyo na siya. At yung pala, natuhog siya ng swordfish na pagkamalan siyang pagkain siguro. Kaya it's really safe to obey the rules. Pero kagaya nito, patapon lang kayo mga turista, mga irresponsible kayo pag ganyan kayo. It's really bad. You're ruining life. No. Bale, yung side dito, side dyan kung saan marami, dyan yung daungan ng mga pump boat. It's the southern part ng island kung saan napili nilang idaong yung mga sakayan yung sa Waray pa. Natapos na tayo dito sa west side. Punta naman tayo sa north. So ayan yung north side. Papunta dito may mga ewan ko kung anong island ba yan. Hindi kaya itingnan ko na lang sa mapa, hindi kaya Cebu or ewan ko. I think something na parang sa hindi ko na alam kung Leyte ba or Cebu or ano. So dito na tayo sa north side of the island. Dito na yung snorkeling area. Yeah. Sure ako dyan yung Palumpon mainland. Dito tayo dumaan sa north side kanina papuntang west. Nakita natin yan. Pero dito tayo sa baybayin dadaan. Tingnan natin. Oh, may crab. Yung mga crabs, oh. Maraming ocean life dito sa side na to, sa north. It's because na parang inlet siya. Kaya nagsasarive dito yung coral reefs kasi hindi siya masyadong natatamaan ng siguro sobrang hangin at nauukay yung underwater life niya. Mas nag-thrive dito. Hindi magalaw masyado yung geography dito. Unlike doon sa south kung saan mahangin, lalo na sa east side, which is malakas yung current. But this one, it's like inlet siya, parang lagoon na style.
kung saan nakaka-take refuge yung mga sea life. Dito oh. Diyan sa may boat na yan. Kung nakikita nyo, ayan. Parang kalma lang, no? Akala nyo, kalma lang. Pero malakas yung current dyan. Pwede kang mamatay. Dyan na area, natusok ng swordfish yung nagsiswimming. Kasi nag-disobey siya sa rules. Medyo rocky talaga dito sa side na ito. At dyan, maraming corals papunta dyan sa palalim. Yun. Magandang mag-snorkel. Actually, yung side ng boat dito, it's still the north. Posible na mga diver yung nandyan. Yan yung boat nila. Dyan sila underwater.